Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, nandun pa rin tayo sa Kitabus Salah. Nung nakaraan na talakay natin, yung Awqatus Salah, mga oras ng sala. Meron na lang tayong hindi na basa na ilang bahagi ng libro. Ito na lang huli. Hadihi hiya al-awqatul lati yushra'u ada'us salawat al-khams fiha. Ito raw yung 5 mga oras na isinabatas ang pagsasakatuparan ng mga sala. 5 sala dito. Yung 5 sala na obligado. Wayajibu alal muslimina at taqayyudi bidalik. Obligado para sa mga Muslim ang pagsunod sa mga ito. Sa 5 na ito, dapat niyang sundin. Wal muhafadatu alayha fi waqtiha, at ang pangangalaga sa mga oras na ito. Wa tarku ta'khiruha, at hindi niya dapat ipagpaliban ito. Lianna Allah tawa'ada alladhina yuakhirunaha an waqtiha. Dahil si Allah ay nagbabala sa mga nagpapaliban sa oras ng sala. Ibig sabihin, late na nilang nagagawa ang sala dahil pinagpapaliban nila ito. Inuunan nila yung trabaho, pag-aaral at iba pang bagay. Pero siyempre, maaaring merong mabigat na dahilan. Okay, na ipagpapaliban mo yung sala. Yung tulog, bigat na dahilan yun. Yung tulog, ibig sabihin, mabigat na dahilan kasi maaari siyang mapaumanhinan. Pero kung halimbawa, yung si Rashid, nung nakaraan, mag-iikama na, tapos sinanap kita, tulog ka raw. Sa pagkaganon, kung alam nyo na magsasala na, gisingin nyo rin yung tulog. Okay? Kasi yung tulog, walang pananagutan. Pero yung gising, may pananagutan. Naintindihan nyo? Yung tulog, walang pananagutan, walang kasalanan yun. Pero yung gising, ba't niya hindi ginising? Yun ang itatanong sa kanya. Kaya, yung bagay na ito, yung halimbawa tulog, pwede namang gisingin inshallah at magiging obligado ito doon sa gising na gisingin. Parang doon sa di ba? Yung sala, di ba natalakay na natin yung imam tumayo ng 5 rakaah. Tapos nagsubhanallah kayo, tapos hindi pa rin siya umupo para magtasyahud, nagpatuloy siya sa 5 rakaah. So kayo nakakaalala, umupo lang kayo. Siya na nakalimot, maaring wala siyang pananagutan, pero kayo, mananatili kayo doon sa tama na nakaupo kayo at hindi kayo magtatayo ng pang-5 rakaah. Okay, so yung ayah, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ito yung sa Suratul Maun, di ba? Ito rin yung nabasa natin kanina. So yung musallin na tinutukoy dito, yung mga nagtataguyod ng sala at sila ay sahun. Sahun, ibig sabihin, hindi nila ito siniseryoso. At kabilang sa pagpapakita ng hindi pagsiseryoso ng tao sa kanyang sala, yung ito ay kanyang ipinagpapaliban ng walang dahilan. Pinagpapaliban niya ito ng walang dahilan. At gayon din sa isa pang ayah, ito sa Surah Maryam, verse 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Dumating daw ang sumunod na mga henerasyon pagkatapos ang henerasyon ng mga mananampalataya, na nawala nila ang sala, adaus sala. Kumaga, iniwan nila ang sala, tinalikuran nila ito o hindi nila ito pinahalagahan. At sinunod nila ang kanilang mga pagnanasa. At sila dahil dito ay makakaharap nila ang pagkaligaw. Maliligaw sila dahil sa kanilang pagtaguyod sa sala. At ang gay na tinutukoy dito, huwal adabu syadid, al-mudaaf wa syarrul khiba fi jahannama iyadan billah.
So yung gay dito, hindi lang din pala ito yung pagkaligaw na tinutukoy. Ang gay, ayon sa tafsir, ito ay matinding parusa na doble-doble. At ang kasamaan nito ay matindi doon sa impyerno. Kumbaga, ang parusa na ito ng mga hindi nagseseryoso sa sala ay doon sa impyerno nila matatanggap. Itong gaya na tinutukoy dito. Wada'u salawati fi awqatiha min ahabbil a'mali ila Allah. Ang pagsasagawa ng sala sa tamang oras nito ay kabilang sa mga kamahal-mahal na gawain kay Allah. Wa afdaluha, pinakamainam para sa Kanya. Faqad su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabba ila Allah? Tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang pinaka minamahal ni Allah na gawain? Sinabi niya, as-salatu ala waqtiha. Ang sala sa tamang oras nito, alhamdulillah. Sa sumunod na chapter, dun sa Kitabus Sala, Al-Babur Rabi, chapter 4 ng Kitabus Sala. Yung tinatawag na fi syurutis sala, ang mga kondisyon ng sala, wa arkaniha, mga rukun nito. Ano yung rukun? Ha? Hindi, ibig sabihin lang ng rukun, haligi. O yun, tama. Pag nakalimutan mo, sinasadya man o hindi sinasadya ay sira ang sala. Kailangan ulitin ang sala. O balikan yung parte na yun na naiwan. Okay? Wa adillatu dalik at ang mga batayan dito. Ang adilla, salitang adilla, plural ito ng ano? Ng dalil. Dalil isa, adilla plural. Yung dalawang dalil. Dalilani. So yung adilla ang plural. Hindi dalilun ang plural niya, adilla. Ito yung ano minsan sa sa Arabic, kumbaga may mga kumbaga irregular na na plural. Halimbawa sa English, di ba? Aning isang bata? Child. Ay maraming bata. Childs. Hindi naman childs, di ba? Children. So may ganun din sa Arabic. Meron din ganun sa Arabic. Ganyan din wa hukmi tarikiha. At ang hatol sa nagiiwan o hindi nagsasala. So yung unang usapin, al-mas'alatul ula, ang unang usapin, unang aral inshallah. Adadus salawati al-maktuba khamsun. Ang sala na maktuba, ibig sabihin obligado. Galing ito sa salitang kataba. So yung maf'ul niya, maktub. Pero ito ay nasa konteksto ng obligado, maktuba. 5 ito, al-fajru wal-dhuhru wal-asru wal-maghribu wal-isya. Wahiya mujamma'un alayhi, at ang mga Muslim ay nagkakaisa na obligado ang 5 na ito. Waqad dalla ala dhalika hadith Talha bin Abdullah anna Arabiyan qal, sa merong hadith na iniulat ni Talha bin Abdullah na meron daw isang taong disyerto na nagtanong o nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith ito na iniulat ni Imam Muslim. Sabi nung Arabo o nung taong disyerto, Ya Rasulullah, mada faradallahu alayya minas salah. O sugo ni Allah, ano ba ang inobliga sa akin ni Allah na mga salah, na mga pagdarasal? Qala, 5 salawatin fil yawmi wal layla. Sinabi niya 5 sala sa gabi at araw. At yun din, meron pang isang hadith na iniulat ni Anas, iniulat ito ni Imam Muslim. Fi qissati rajuli min ahli al-badiyah, sa tungkol muli sa isang taong disyerto. Wa qawluhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, at ang sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama rasuluka anna alayna 5 salawatin fi yawmina wa laylatina. Na sinabi nung taong disyerto
na meron daw pinadala sa kanilang tao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi ito sa kanila, nangaral ito sa kanila na meron daw 5 sala na obligado sa gabi at araw. Kinukumpirma niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Totoo ba na sinabi mo yun? At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadak. Totoo. Totoo ang sinabi nung sugo o yung kumbaga mensahero ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Okay. Al-mas'alatu thaniya, alaman tajib. So kanino obligado ang sala? So dito sa usapin na ito, yung nga, katulad ito kadalasan ng mga iba pang mga uri ng tao na obligado sa kanila iba pang gawaing pagsamba. Okay? Yung fasting, yung zakah, hajj at iba pa. Nagkakatulad-tulad sila sa mga basic na mga katangian. At kabilang dito, syempre, ang pagiging Muslim na balig at akil. Tajibu alal muslimi al-baligi al-akil. So kapag Muslim, obligado sa kanilang magsala. Ang hindi Muslim, actually obligado pa rin sa kanilang sala, pero yun nga, walang hukom sa kanila sa hindi pagsasala dito sa mundo kasi hindi naman sila nag-Muslim. Pero magkakaroon ng hukom sa kanila sa kabilang buhay. Tapos yung balig, yung tao na nasa hustong edad na ng pagbibinata o pagdadalaga. Kung yung lalaki, yung kumbaga nakaranas na siya ng wet dreams o kaya ay sa parehong lalaki o babae yung pagtubo ng pubic hairs at sa babae naman yung pagkakaroon ng buwan ng dalaw. So yun yung balig. Akil, nasa matinong pag-iisip, kasi yung tao na wala sa matinong pag-iisip, hindi obligado sa kanila ang magsala. Pati fasting, hindi rin obligado sa kanila ang sala. At maaring merong tao na nasa matinong pag-iisip sa ilang panahon at wala sa matinong pag-iisip sa ibang panahon. Ba, ulyanin o yung tipong sinusumpong lang ng sakit at kapag nakalma na sila o kaya ay nakainom ng gamot, ay bumabalik sila sa normal na pag-iisip. So magiging obligado sa kanilang sala sa mga panahon na yun. At yung mga sala na hindi nila nagawa, dahil nawala sila sa matinong pag-iisip, ay hindi nila obligadong bayaran. Bakit? Hindi itatala yung gawain ng baliw, kasama yung baliw doon. At yun nga, sa pagkakataon na yun, hindi pa sila obligado sa gawain. So, ganyan din dinugtong dito, gayral haidi wan nufasa. So, yung babae na walang buwan ng dalaw at walang pagdurugo dahil sa panganak, obligado sa kanilang magsala. Yung babae na mayroong buwan ng dalaw o pagdurugo matapos ang panganganak ay bawal sa kanila magsala. Kahit gustuhin pa nila ay bawal. At syempre, na-confirm ko nga ito, yung tungkol sa nifas. Kung yung babae halimbawa, manganganak, at walang dugo na lumabas sa kanya dulot ng panganganak, kailangan na niya magsala agad. Okay? Kung walang nifas na lumabas sa kanya, kailangan niyang magsala. Okay? Kailangan niyang magsala. Wa yu'maru biha as-sabi idha balaga sab'a sinin. Yung bata kapag dumating sa edad na 7 taong gulang ay uutusan na magsala. Uutusan na magsala. Wa yudrabu alayha li asharin, at papaluin na siya kapag umabot na siya sa edad ng 10 taon at ayaw pa rin niyang magsala. Bilang pagdidisiplina sa kanya. At yung hadith, nabanggit nga dito, yung rufi al-kalamu an thalathatin, iniangat ang panulat sa 3 uri ng tao. Una, yung tinukoy dito yung an-naimu hatta yastaykid. So yung tulog, yun nga, maaaring hindi siya mapapanagot kapag tulog siya. Pero dapat siyang gisingin ng gising. Kasi ang gising ay mayroong pananagutan. Tapos yung isa pa, yung majnunu hatta yafik, kaya nga yung baliw ay hindi siya obligadong magsala. At ito nga, wa'anis sabiyi hatta yahtalim o hatta yablog
at yung bata hanggang sa siya ay umabot sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga. Gayun din yung hadith na nagsasabi, iniulat ito ni Imam Ahmad, "Muru awladakum bis salati li sab'in," utusan ninyo ang inyong mga anak na magsala sa edad na 7 taon, "wadribuhum alayha li ashar," at paluin ninyo sila sa edad na 10 taon kung ayaw pa rin nila magsala. "Wa farriqu bainahum fil madaji," at sa edad na 10 taon ay paghiwalayin na sila ng higaan, yung mga lalaki ihiwalay ng higaan doon sa babae. So hindi sila magkakasama. Kahit magkakapatid sila, dapat magkahiwalay sila ng higaan sa edad na 10 pataas. O kung mas maaga pa doon, pwede rin, walang problema. Kasi sa edad na 10, nagsisimula na silang magbinata at magdalaga. Diba yung talakay na natin doon sa Haid, na maaring pinakamaagang edad ng batang babae na magkakaroon ng buwan ng dalaw, ilan? 9. Katulad ni Aisha radhiyallahu anha, siya ay nagkaroon ng menstruation nung siya ay 9 years old. Al-mas'alatu thalitha, ang pangatlong usapin, fi shurutiha, ang mga kondisyon ng sala. Itong kondisyon ng sala, ang tinutukoy dito sa aklat na ito ay 6. Hindi, 7, 8. 9 pala. 9 na kondisyon ng sala. So kung naalala nyo doon sa lecture natin, madalas nababanggit ko 5 lang. Kasi yung iba sa mga kondisyon dito, given na eh. Given na yung mga kondisyon dito na iba. Halimbawa, yung number 1, al-Islam. Number 2, yung akal, yung matinong pag-iisip. Number 3, yung bulog. Lahat ito ay given na, kumbaga. Pero doon sa mga shurut na madalas natin natatalakay, na 5 na nababanggit ko, yung nabanggit dito pang 4, yung tahara, dukhulu waqtus salah, satrul aura, ijtinabun najasa, at minsan pinagsasama na yung ijtinabun najasa at tahara, at yung istiqbalul qibla, pagharap sa qibla, at siyam pang niya, ang niya. Okay, so siyam yung tinukoy dito. So balikan natin uli. So siyam yung tinukoy dito na kondisyon: al-Islam, ang pagiging Muslim; akal, matinong pag-iisip; pangatlo, al-bulug, ang pagdating sa hustong edad na dapat ay nagbibinata at nagdadalaga na siya; pang-apat, tahara, ibig sabihin ikaw ay nasa kalagayan ng tahara sa parehong hadath akbar at hadath asgar; panlima, dukhulu waqtis salah, yung pagdating ng tamang oras ng sala. Hindi ka pwedeng magsasala bago pa ang oras nito. Ika-6, satrul aura, na dapat natatakpan ang mga bahagi ng katawan ng tao na dapat na matakpan. Ika-7, ijtinabun najasa, na dapat malinis ang kanyang katawan, damit at lugar na kung saan siya magsasala. Pang-8, istiqbalul qibla, na nakaharap siya sa direksyon ng qibla. At ang direksyon ng qibla na ito, ang tinutukoy dito, yung pinakamalapit na distansya sa pagitan niya at pagitan ng qibla. So sa atin dito sa Pilipinas, ang pinakamalapit na distansya, yung nakaharap tayo sa west, sa nilulubugan ng araw dito. Dito tayo nakaharap. Kasi kung nakaharap ka sa east, kasi may mamimiloso po, di ba, sasabihin niya, nakaharap pa rin naman sa qibla, tingnan mo sa mapa. Yun nga lang, tinutukoy dito yung mas malapit na direksyon. Oo, bilog ang mundo. Kapag humarap ka sa east, technically, maaring nakaharap ka pa rin sa qibla. Pero yung mas malapit na direksyon, yun ang susundin. Yun ang susundin. At number 9, ang niya o ang intensyon. Nasa intensyon na tinutukoy dito, unang-una, gawin nito alang-alang kay Allah. At pangalawa, malinaw sa iyong niya kung ano ba yung sala na ginagawa mo. Ito ba ay duhur o asr at iba't iba pa, inshallah. Sa daanan na natin yung iba, al-Islam, fala tasoh min kafirin, libutlani amalihi. So ang sala ay tatanggapin lamang sa Muslim. Kung merong kafir na magsasala, hindi ito tatanggapin sa kanya. Diba? Kasi merong mga dalil laban dito na sinabi
na walaw asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kung magtatambal ang tao sa pagsamba kay Allah ay mawawalan ng saysay ang kanyang gawain. Mawawalan ng saysay. Ibig sabihin, kung merong kafir, gusto niya magsala kasama ng mga Muslim, hindi ito dapat tatanggapin ng Muslim. Diba? May hindi Muslim, sasali dito, gustong sumama sa saf, o nandun sila sa likod, magruruko din, magsusujud. Hindi pwede. Kasi maaring bukod doon sa, yun nga, hindi tatanggapin sa kanila yung sala nila, maaring magkakaroon ng istihza. Istihza o kumbaga pagmamaliit nila o panghahamak nila sa ating sala. Okay? Sa ating sala. So hindi katanggap-tanggap na mayroong sasabay na hindi Muslim o kaya imbitahan ninyo yung hindi Muslim o sumabay kayo sa amin sa pagdarasal. Hindi ganun. Hindi ganun ang sala. Hindi ito bagay na pwede lang subukan kung gugustuhin ba nila o kung magugustuhan ba nila o ayaw nila. Ikalawa, ang akal. At yung sa Islam nga, nalinaw na natin, di ba, yung kuffar, sa araw ng paghuhukom, tutuusin pa rin sila ni Allah sa mga sala na hindi nila ginawa. Lahat ng gawain na obligado sa Muslim, idadagdag ang pananagutan dito sa kanila sa kabilang buhay. Madaragdag ito sa mga magiging parusa nila. Kasi nga, hindi sila nag-Muslim, na yun yung pangunahin na kasalanan nila. Baga, technically, obligado silang sumamba, hindi lang sila sumamba. So hindi tanggap yung kanilang, kumbaga, hindi nila tinanggap yung Islam, kaya hindi rin sila inoobliga dito sa mundo na magsala. Pero sa kabilang buhay, idaragdag ito sa mga magiging hatol sa kanila. Kasi may mga bagay, may mga kasalanan na merong hukom dito sa mundo at merong mga kasalanan na walang hukom dito sa mundo. Intindihan nyo? Merong mga kasalanan na may hukom dito sa mundo at meron din namang wala. Yung mga kasalanan na may hukom dito sa mundo, halimbawa yung pagnanakaw, yung di ba puputulan ng kamay, yung holdupper, bibitayin, yung bading, ganun din, kapag nahuli siya na ikipagtalik sa kapwa niya lalaki. Pero, halimbawa niyan sa mga bagay na walang hukom dito sa mundo. Yung umuihi na hindi niya iniingatan yung pag-ihi niya. Diba? Natatalsikan siya nung ihi niya, hindi siya naghuhugas. Walang parusa yun dito sa mundo. Alam naman, lalatiguhin mo yung hindi naghuhugas. Walang ganong hukom. Pero doon sa kabilang buhay, meron. Katulad nga doon sa hadith, diba? Yung nando sa libingan pa lang ay pinarurusahan na siya. So ganito yung yung kafir. So walang hukom dito sa mundo sa hindi nila pagsasala. Pero doon sa kabilang buhay, mayroong hukom. Yung akal, fala tasuh min majnun. So hindi tama na magsasala ang majnun, ang baliw. Yung sehha ng isang gawain, may mga magkakaibang terminolohiya dito na mabanggit ko lang din. Yung sehha, yung kubul, at yung ajar na tinatawag. Yung pagiging tama ng gawain, pagkakatanggap ng gawain, at ang pagkakagantimpala sa gawain. Halos magkakasing kahulugan dito. Pero, magkakaiba yung pinag-uusapan dito. Sehha, kung tama ba ang pagkakagawa ng gawaing pagsamba. Kung tama ba. Ngayon sa kalagayan dito sa sala, di ba? Parehong binanggit na la tasuh, hindi tama ang sala ng kafir at hindi tama ang sala ng majnun. Na ibig sabihin, gawin man nila, hindi rin may tuturing na tama at dahil doon hindi rin ito tatanggapin ni Allah at dahil hindi tatanggapin ni Allah, wala itong reward. Tatlong bagay. Pagiging tama, pagiging katanggap-tanggap, at pagiging kumbaga, mabibigyan ng gantimpala, pagiging ma'jur. So tatlong bagay ito, tatlong stage kumbaga. So yung mga gawain, unang iisipin natin, seha,
Tama ba ito? Tama ba yung dalil dito? Yung dalil ba doon ay nasa tamang pag-unawa? Yun. Ngayon kung sahih yung gawain, so titingnan natin kung ito ba ay katanggap-tanggap kay Allah. Ibig sabihin natupad na dito yung mga kondisyon nito. At kung natupad na yung mga kondisyon, doon lang madidetermine kung ito ba ay ma'jur o hindi. O meron itong gantimpala o wala. Pero syempre, maaring merong natupad sa mga kondisyon. O lahat ay, kumbaga, ay natupad liban na lang sa isa na mula roon dahil doon ay maaring hindi magagantimpalaan ang isang gawaing pagsamba. Actually, lahat ito ay may kinalaman din dito ang niyya. May kinalaman din dito ang niyya. Actually, madadaanan pa natin yan doon sa Adabul Muta'allimin. Kasi sa niyya, isa sa mga kahulugan nga nung yung hadith na innamal a'malu binniyat, ibig sabihin, ang niyya, sa pamagitan nito magiging tama yung gawaing pagsamba, sa pamagitan nito magiging katanggap-tanggap ang gawaing pagsamba, at magkakaroon nito ng gantimpala, inshallah. So dito, sinabi hindi tama. Ibig sabihin, mali na magsasala yung kafir, mali na magsasala ang majnun. Pero magkaiba sila ng dahilan, okay? Yung una, yung kafir, libot lani amalihi, dahil sa hindi tatanggapin ang kanyang gawain, at yung majnun naman, liadami taklifihi, hindi siya obligado. Hindi siya obligado. Yung kafir, hindi tatanggapin ng sala dahil walang saysay ang kanyang gawain. At yung baliw naman, siyempre yung baliw na tinutukoy dito, Muslim ha, Muslim na baliw, hindi tatanggapin ang kanyang sala dahil in the first place, hindi naman siya obligado na magsala. Hindi naman siya obligado na magsala. Walang taklif sa kanya na gawin man niya ito, walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba. At ang majnun nga, muli may kinalaman sa niyya. So bakit walang taklif sa majnun? Hindi nila alam ang ginagawa nila, hindi nila alam ang niyya doon sa gawaing pagsamba. Wala silang niyya na nagagawa. Kumbaga, okay? Yung baliw, kahit anong gawin yan, tumakbo yan na nakahubad sa kalsada, magmura yan ng magmura, hindi siya mananagot doon sa mga kanyang ginawa. Dahil wala siyang niyya sa kanyang mga ginawa. At actually yung bulog, yung pangatlong kondisyon, ganun din yung kalagayan ng bata. Wala siya sa kalagayan ng taklif, kaya hindi siya obligadong magsala. Dahil ang bata ay wala ring niyya. Hindi rin siya nakakapag-niyya ng maayos, nakakapag-intensyon ng maayos sa kanyang gawaing pagsamba. Fala tajibu alas sabiyi hatta yablug. Ang sala ay hindi obligado sa bata hanggang sa siya ay umabot sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga, yung adolescence. Okay? Walakin na yu'maru biha lisabiin, subalit siya ay pag-uutusan na magsala sa edad na 7, wa yudrabu alayha li asharin, at siya ay kumbaga papaluin na bilang pagdidisiplina sa edad na 10 taon kung ayaw pa rin niya magsala. Nabanggit na ito kanina. So sumunod na kondisyon, yung tahara. Saka na natin talakayin yung iba pang mga kondisyon kasi mahaba yung paliwanag sa kanila. Kasi may mga usapin pa rito na isisingit natin inshallah. Hindi nabanggit dito sa libro pero isisingit natin. So doon sa tahara, natalakay na natin ito doon sa kitabot tahara dito rin sa Fiqhul Muyassar. Yung tahara minal hadathain. Bakit hadathain ang tinukoy? Aning hadathain? Dalawang hadath. Hadath akbar at hadath asgar. Okay? So, tahara minal hadathain ma'al kudra. Ma'al kudra, bakit sinabi dito ma'al kudra? Ayon sa kakayanan. Kasi kung ano lang ang kakayanan mo na magawa sa gusul o wudu, yun lang ang mauobliga sa'yo. Kasi halimbawa, may mga pagkakataon na hindi mo matutupad ng kompletong pagkakatupad ng wudu. Halimbawa, nabalian ka ng kamay, bali yung forearm mo, nakabenda. Hindi mo yun mahuhugasan. So yung gagawin mo, pupunasan mo na lang yung ibabaw nun. Pupunasan mo na lang yung ibabaw nun.
Parang nangyari kay Ismael nun, yung pupunasan na lang niya yung ibabaw ng benda sa kanyang paa. So, ma'al kudra. So, pag sinabing tahara, oo, gagawin mo ito ayon sa tamang pagkakatupad nito, ang wudu at ang gusul. Pero, ayon lang sa kung ano yung kaya mong gawin. Ma'al kudra. Kasi nga ang Islam ay makatwiran. Hindi nito pinipilit yung tao na gawin ang isang bagay na may hirapan siyang gawin sa pagtupad sa mga obligasyon dito. Ang Islam ay, kumbaga, tolerant pagdating sa maraming mga bagay at nagbibigay ito ng iba't ibang alternative o iba pang mga paraan upang matupad ng Muslim ang mga gawaing pagsamba na inobliga sa kanya. Halimbawa nga sa sala mismo, salli kaiman, magsala ng nakatayo. Fa'ilam tastati, fakaidan, magsala ka ng nakaupo. Fa'ilam tastati, pag hindi mo pa rin kaya, fasalli ala jam, magsala ka ng nakahiga, nakatagilid. Siyempre, pag hindi mo pa rin kaya nakatagilid, di nakatihaya. Okay? Paano hindi mo kayang nakatihaya? Kasi may pigsa ka sa puwet, nakadapa ka, nakahiga. Hindi, magsala ka ng nakadapa, walang problema. Ay importante magawa mo yung sala sa abot ng iyong makakaya. Yung nga, fattakullaha mastata'tum. So, ganun din sa tahara. Okay? O, nagwudu ka. Sobrang taba mo, hindi ka makayuko. Hindi maabot ng kamay mo yung paa mo. Para, di ba, pag magwudu, obligado na yung bawat daliri, uhugasan. Hindi mo nga maabot yung, tuhod mo nga, mahirap abutin Paa pa kaya. Di lublob mo na lang yung paa doon sa tubig o itapat mo na lang doon sa gripo para mabasa yung buong paa mo. So yun ay pagkakatupad din inshallah ng kung ano yung minimum na kailangan sa tahara. At ito rin yung tinatawag na bara'atul dhimma. Bara'atul dhimma, kumbaga yung pagiging inosente mo sa pananagutan, yung ibig sabihin natupad mo na yung minimum nung pananagutan. Na wala ka ng kasalanan. Sa punto na wala ka ng kasalanan, inshallah. At yun yung minimum na pwedeng gawin ng Muslim. Siyempre, kung gusto pa niya pa inamin yung gawain, hindi magdagdag siya ng mga sunnah, mga gawain na kamahal-mahal kay Allah, inshallah. So yun nga, tungkol sa tahara, la yaqbalullahu salata bigayri tahur. Hindi tinatanggap ni Allah ang sala ng walang tahara. So yung tahara ay kabilang sa mga kondisyon nito. So yung natitirang 5, tatalakayin pa natin next week. Inshallah, ihiwalay natin yung mga ito. Kasi meron ngang mga issue pa rito sa loob ng mga ito. Sa pagpasok ng oras ng sala, halimbawa anong usapin dito? Yung sala ng musafir, halimbawa, sino yung musafir? Dadagdag pa natin na usapin yun. Pampitos sa satrul aura, ano ibig sabihin ng aura? Kasama ba talaga yung tuhod? Kasama ba talaga yung pusod? Kasama ba talaga yung balikat para sa lalaki? Yung ijtinabun najasa, ito natalakay na rin naman to sa tahara. Pero dito sa istiqbalul qibla, so paano yan pag nakaliko ka ng konti sa qibla? Sira na ba yung sala mo? Lilinawin pa natin yan. At yung niya, anong ibig sabihin ng niya? At paano ito ma-apply? Halimbawa, nagsala ka, Allahu Akbar, intention mo salatul asr. Hindi ka pa pala nagduhur. Anong gagawin mo? So, lilinawin din natin yun inshallah. Pero sasabihin ko na ngayon kasi baka mangyari sa inyo yan Pag ganon, nagsala ka, Allahu Akbar, intention mo asr, tapos hindi ka pa pala nagduhur. Ang pinakamatibay dito, ulitin mo yung di ba? Allahu Akbar, nagano ka palang takbiratul ihram. Naalala mo, hindi ka pa nakapagduhur. Ulitin mo yung takbiratul ihram. Tapos ang intention mo, duhur na. Kasi hindi pwedeng mauna yung asar sa duhur. So, unahin mo yung duhur. Hindi pwedeng magbabago yung intention mo Yung duhur, gagawin mong, yung asar, gagawin mong duhur, hindi pwede. Dapat sa umpisa pa lang, tama na yung intention, inshallah. Lahat yan nilinawin natin next week. Inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.